Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Nasa ilalim ako itong Toyota Innova 2018 model. So, 7 years pa lang pong nagagamit itong Toyota Innova po na ito, manual transmission. Pero grabe, ang pagkakagamit dito, 75,000 lang ang tinakbo, pero halos magbakal sa bakal na itong kanyang clutch. Tignan nyo naman ang nangyari dito sa rivet. Oh. Ayan, kinain na yung rivet. Matindi. Sliding na po ito nung dinala dito kanina sa amin. Ang may-ari nito ay diyan nakatira sa parting Teresa yata. Kaya pag pupunta sila dito sa Antipolo, talagang mataas yung aakyatin itong sasakyan. Hindi na nga daw po makaakyat. Kasi nga po, talaga namang nag-slide na to at inabot na yung rivet nitong lining. Ayan o. Kanina, nung dumating ako, tapos nang gawin, pinapalitan tong mga mga brake parts pati dun sa likod. Kaya lang nung inaatras na ni Rex, sabi ko, teka, parang sliding yung yung clutch mo kasi galit na yung makina, halos hindi naman makaatras. Nga po, ang ginawa ko, tinesting ko siya, ako na mismo ang nag-drive, hinandbrake ko, tapos ikinambyo ko sa Primera, unti-unti ko nga inaangat yung paa ko doon sa clutch, naka-clutch po ako no? Unti-unti kong inaangat yung pako, hindi na mamatay yung makina. Ibig sabihin, hindi na lumalaban kasi nga po, nag-i-slide na po itong lining. Ngayon, ang maganda lang dito, itong tinamaan ng rivet ay ito pong portion ng pressure plate. Kaya ayan po, ginasgas niya talaga itong pressure plate. Hindi na pwede ito. Talagang pagka po kayo ay nasiraan ng clutch assembly sa inyong mga sasakyan, wag kayong papayag na ang papalitan lang itong lining. Halimbawa, ito lang ang nagkaroon ng problema. Huwag kayong papayag. No? Kasi, ito po ay nagkaroon na rin ng wear and tear. Hindi mo naman to pwedeng itorno eh. Yung iba, nagtsatsaga, ipinapatorno nila, pero hindi na rin po yun reliable. Kasi ito naman ay nagmumove kasi itong plate na to. Kapag inapakan mo yung clutch pedal, itutulak to ng release bearing, itong mga diaphragm spring na yan, at ito pumapasok doon. Kaya nare-release ngayon itong ating clutch lining. Ito hindi na po talaga pwedeng gamitin kahit na medyo maganda pa oh. Kung mapapansin nyo, wala pang ang hukay ito eh. No? Maganda pa siya. Kaya lang dahil sa medyo siguro clutch driver, yung may-ari, pasensya na po kayo, talagang sinira niya. No? Nag-slide itong clutch lining at pati ito ay damage na rin po ito. Ayan. Ngayon, ang isa pang nakita ko po dito, mga kapatid, yung pilot bearing is stuck up. Hindi na po maikot yan. Pag ang pilot bearing po ay stuck up, ito po yung ating transmission. Dito po nakakabit yan. Ayan. Pag stuck up itong pilot bearing, ngayon, umiikot kasi ito kasama ng flywheel. Ito, umiikot yan kasi ito ay nakapasok doon sa gitna ng crankshaft. So ngayon, pag umiikot ito, kahit na ikaw ay mag-clutch at ito stock up, hindi ngayon hihinto ng ikot itong main drive. Kaya ang nagiging problema kadalasan pagka stock up ang pilot bearing, hindi ka makakambyo. Kaya ang ginagawa ng iba, papatayin muna yung makina at saka nila ilalagay yung kambyo, saka nila i-start, nakaapak sila sa clutch. So ganun ang nangyayari kapag ang inyong pilot bearing ay stock up. Ito po, hirap nang ikutin. Kaya po, palit na rin po ng pilot bearing. Balik ako dito. So, ang ibig ko lang ipaabot sa inyo, mga kapatid, kapag kayo ay nasiraan ng clutch assembly sa inyong mga manual transmission, lahat papalitan. Meron kasing nagko-comments po sa akin, dyan sa mga vlogs ko, lalo na yung mga nauna pa nun, ako daw po ay magastos na mekaniko. Kahit daw po pwede pa na gamitin, yung mga pyesa ay pinapapalitan ko na. Naku, nagkakamali po kayo doon kasi ganito Kapag hindi mo pinalitan, halimbawa itong release bearing, yan, umiikot pa naman to ng maayos, pero medyo may gaspang na ng ikot. Kapag hindi mo to pinalitan at nagpalit ka ng bagong pressure plate, ang mangyayari, itong portion na to ay hindi na maganda lapat dito sa bagong pressure plate kasi ito ay nagkaroon na rin to ng wear. Okay? Kaya ngayon, yung iba, ang nangyayari, pagka nabuo na isalpak na ulit yung transmission, pag inaapakan nila yung clutch, yung pedal, nawawala yung ingay.
Pero kapag binitawan nila yung pedal at hindi na ito nakadiin ng husto, umiingay ngayon. Kasi nga po, hindi naman siya nagpalit ng release bearing. Hindi na siya nakaakma dito sa mga diaphragm spring na to. Kaya dapat, pag nasiraan kayo ng clutch assembly, pati ito palit. Pati ito ay magpapalit, itong pressure plate. Kasama na rin po itong clutch lining. At ang isang pinaka-importante pa, mga kapatid, kailangan yung ipa-replace itong flywheel. Ayan, ito po yung flywheel. Kung mapapansin nyo, ayan o, may mga patsi-patsi na rin po ito, itong flywheel na to. Ito ay dahil sa nasunog na po kasi itong lining. Nasunog na to, yung portion na to, dahil nga po siya ay nag-i-slide. Kaya ngayon, ganyan ang nangyayari, kapag nasunog, nag-iinit ng gusto itong bakal, ngayon ito ang nagiging resulta. Ngayon, itotorno namin to, papantayin namin to doon sa aming lathe machine. Pero kapag ito ay tinorno, pinadaan to sa torno, dapat ito rin. Dapat ito rin nasa labas ay magbabawas ka. Kung nagbawas ka ng 0.3 mm dito, dahil yun na yung sakto na mapapantay siya, magaganda na yung surface niya, dapat magbawas ka rin dito ng 0.3. Kasi magkakaroon yun ng epekto dito. Ang mangyayari, pagbili mo ng bagong pressure plate, no? Dito ka lang nagbawas, lalalim yan. Pero dito hindi ka nagbawas, kaya ang magiging tendency nun, parang manipis yung bagong lining na ilalagay mo. Kasi lumalim itong ating flywheel. Kaya dapat pag tinorno to, magtotorno ka rin dito. Kung ilan yung nabawas mo dito, ganun din dapat ang ibabawas mo dito. Kaya napaka-importante kapag flywheel, ang inyong itotorno, ang inyong i-repace, dapat talaga ang gamit nyo ay lathe machine. Kasi doon talaga nakametro kung ilan yung binawas mo dito sa loob at ganun din ang gagawin mo pagbawas dito sa labas. Tinatanggal tong mga dowel na yan, mga kapatid. No? Yun ang isa sa mga importante na dapat na alam din ng mga nagpapagawa. Ito naman po yung clutch fork. No? Dito sa mga clutch fork ng Innova, pati sa mga Fortuner, meron kasing plastic dito yan na bushing. Ito naman buong-buo pa yung plastic bushing niya, kaya ito hindi ko na ito papalitan. Pwede pa to, wala pang problema to. Kahit yung dito, hindi naman siya lumalim ng todo, at ito naman ay hindi naman masyadong nabawasan. So okay pa to, hindi tayo magpapalit, pero ang isang importante na hindi natin dapat makalimutan ay ito pong ating magic washer. Ito, ang dumi ng transmission, no? Okay. Dahil nga sa nagbawas tayo sa flywheel, umatras na ng konti yun, tapos ang ating clutch fork ay medyo nagkaroon na rin ng konting bawas. Ayan, no? Yung marka, oh. Okay? Nagkaroon na yan ng konting bawas. Ito rin ay nagkaroon na rin ng konting lalim. Kailangan mahabol natin yung mga nawala na yon para hindi magbago itong geometry, no, ng ating clutch fork. So, ang mangyayari, kung ito na po yung kinakabitan yan, ayan, para hindi magbago yung distance, no, ng ating clutch fork dito sa flywheel, maglalagay tayo ng magic washer dito. Yun po ang trabaho ng ating magic washer. Hindi naman talaga siya magic. Kinompensate lang ng washer na yon yung mga nabawas doon sa pagre-replace natin ng flywheel, pati doon sa nabawas na rin dito sa clutch fork. Ito, dito natin nilalagay yun, no? Ito yung pivot ball. Tatanggalin mo yung pivot ball na yan at maglalagay ka dyan kahit na yung flat washer lang, yung iba ang nilalagay yung lock washer. Okay lang din naman yun. Magiging malambot ang epekto nun, mga kapatid. Sa maraming pagkakataon, nasisira po ito kapag nasobrahan ng higpit. Kasi yung ibang ginagamit yan, mahabang lyabe, tapos hihigpitan nila ng todo, nababaak tong aluminum. Kaya mag-iingat po kayo, ha. Kapag tinanggal nyo na itong pivot ball at maglalagay kayo ng washer dito, yung saktong higpit lang. Huwag nyong pepersahin. Kung hindi, masisira ito. Naku, malaking problema. Magpapagawa pa kayo or magpapa-welding kayo ng inyong transmission. No? Ay aluminum to, kaya dadalhin mo rin sa machine shop. Minsan hindi kinakaya, minsan nagkakamali. Kaya nga po, meron akong ginawa dati, yung Toyota Avanza, nasira po talaga yung kabitan ng pivot ball. Ayun, nag-fabricate po kami mismo nung kakabitan ng pivot ball at hinanapan namin dito sa matutornilyuhan dito para maging matibay. Mga kapatid,
Meron akong panunuring video lang dito, papakita ko po sa inyo. Alam nyo mga kapatid, nakakaawa po yung nangyari sa mga kababayan po natin diyan po sa Cebu. Ang nakita na lamang natin, dahil tayo nandito sa Antipolo, sa Rizal, at maging sa Metro Manila, ang nakita na lang natin yung aftermath ng bagyo, yung baha, yung pananalanta ng baha, kung gaano karami, yung mga nalubog na mga sasakyan, kung ano yung sinalanta nila, mga kaari-arian, mga bahay, at sigurado marami rin talagang nagbuwis ng buhay dito. Kaya lang, nung napanood ko itong isang video clip po na ito, sa FB, itong reel po na ito, dito po mga kapatid ay kitang-kita po na kung paano gustong makaligtas nitong isang pamilya doon sa nangyaring baha. Ang ginawa po nila ay sinira nung siguro, ito yung tatay, no, yung ama ng sambahayan, yung kisame, ayan, tapos pinaakyat niya yung mga anak niya, halos karamihan ay mga babae pa to. Sinira niya yung kisame at doon sila pumwesto sa ibabaw ng kisame. Gabi na ito, medyo madilim na, kaya napakadelikado para sa kanila yung ginawa nilang mga bagay na ito. Kasi kahit na nasa kisame sila, pwede silang mahulog yan dahil manipis na plywood lang naman yung kisame na yan. Mabuti na lamang talaga itong mga bata na to, mga babaeng kabataan na to, marunong sila, alam nila kung paano nila ililigtas yung kanilang buhay. May kasama din silang matanda, no? Naghintay sila doon, naghintay sila ng tulong siguro hanggang sa humupa na yung baha at dahil sa natatakot sila na baka tumaas pa yung baha na ito, sinira na rin nung tatay yung yero. Talagang sinusuntok niya para lamang masira yung yero para siguro makahingi sila ng tulong or kung talagang tataas pa yung baha, meron silang malusutan din, makalabas sila doon at doon na sila sa bubong mismo pwesto. Ito yung nangyaring pagbaha diyan sa Cebu, yung mga kababayan natin na nalubog sa baha. Ako po ay nagpapaabot po ng pakikiramay sa inyo sa nangyari po sa inyo. Kung ano man po ang maitutulong natin, tutulong po tayo kung saan tayo makapagbibigay yung mga donasyon. Nakahanda po si Autorans na magbigay po ng tulong diyan at magbigay din po ng positibong pananaw sa inyo na manghawak po tayo, na manalangin tayo, na malampasan po natin yung mga ganitong mga unos, yung mga ganitong pagsubok na darating po sa ating buhay. Naranasan na po naming mag-asawa yan nung nag-undoy, nandyan kami sa Marikina, hindi namin alam kung tataas pa ng lampas tao yung tubig, pero mabuti na nga lamang hanggang bewang lang at yung sasakyan ko noon, nailagay ko rin sa mataas na pwesto doon sa isang gasolinahan, sa Shell, malapit doon sa Autos Use, yung aking Fortuner. Hindi naman napasok ng tubig yung loob ng sasakyan dahil mataas nga yung lugar ng gasolinahan. Pero ito, sa nakita ko po sa video na ito, muling nanumbalik yung mga alaala na yon at grabe ang inabot ng isang pamilyang ito. Sana napapanood ito ng mga nandyan sa gobyerno. Nakakapanginig po ng laman dahil sa hindi naman talaga natin sinisisi kung sino man. Dahil ito ay kalamidad, ito ay natural calamity, ito ay disaster na wala naman talagang may gusto kung sino man. Pero para sa mga nangurakot ng pera sa kabangbayan natin, yung ibinulsa lamang nila, yung mga pera na para dito sa mga flood controls na ito at walang nagpatupad ng tama. Sana po dumating ang panahon, singilin din po kayo ng kalikasan. Ngayon mga kapatid, iwanan ko na to. Hindi ko lang talaga mapalampas na hindi ito banggitin sa inyo kasi nakakaawa yung mga kababayan natin sa Cebu. Marami ring mga sasakyan na nasira doon at hindi na halos talaga pakikinabangan. Ngayon, meron akong ipapakita sa inyo mga kapatid, isang Toyota Wigo na naman, ang kumatok na naman ang makina. Hindi naman to ginamit na pang-grab, hindi naman to ginamit na pang-negosyo, pero kumatok na naman ang makina nitong Toyota Wigo na to. Ito po, papakita ko sa inyo. Ito yung Toyota Wigo. May katok. No? Bihirang-bihira sa mga gasoline engine cars ang makaka-experience ng mga ganito na kumatok ang makina. Ito po ay double overhead cam. DOHC pa itong Wigo na to. No? 12 valves. Pero mga kapatid, may katok na po ito. Ano kaya ang nangyari dito? Bakit ganun kahina itong makina ng Wigo? Ito rin, Wigo din to. Yung nasa tabi ko. Ayan,
nasa machine shop na po yung makina nito, bumigay na. Ngayon mga kapatid, itong Wigo po na to, ang pagkakaalam ko, ito ay mayroong engine displacement na 1000cc, no? 980 something cc. Ito po ay hindi mabibilang na K-car. Hindi po siya K-car. Kasi ang mga K-car po ay 600cc lang or mas mababa pa doon. Ganun lang ang kanyang makina. At kadalasan po doon ay mga 3 cylinders. Ito naman po ay 3 cylinders din, pero naka-double overhead cam po siya at ito po ay 1000cc. Kaya lang, ito po ay nagkaroon ng katok. I-start ko po ang engine nito at pakinggan nyo po yung sinasabi kong katok. Ayan na mga kapatid, oh. Pakinggan nyo. Malakas yung katok. Talagang sa loob ng makina. No? Ito yung sinasabi natin. Itong mga ganitong klaseng makina, masasabi natin na hindi ito yung makina na ikukumpara mo doon sa mga sedan na magagandang klase din. Ngayon, dahil sa pinaliit ang makina, lumiit din lahat ng pyesa. Lumiit ang piston, lumiit ang connecting rod, lumiit ang kanyang crankshaft. Lahat ay maliit. Tapos, ang trabaho na ibibigay mo ay kung ano rin talaga yung ginagawa doon sa mga malalaking sasakyan. Pinupuno mo rin yan, dinadala mo rin sa mga bulubunduking lugar. Kung ano yung hirap ng mga malalaking kotse na sedan, ganun din yung hirap na inaabot nitong mga maliliit na sasakyan. Kaya ito, ebidensya na hindi lahat ng maliit na sasakyan ay magiging kapaki-pakinabang kung ang paggamit mo naman ay ikinukumpara mo doon sa ibang mga malalaking sasakyan. May napansin pa nga ako dito eh. Matindi yung lumalabas na ano dito, na tubig. Ayan, may lumalabas na tubig oh. Oh. Kita ba, Glenn? Oo, kita ba? Oo. Ayan, oh. Kanina pa to, nung inilipat namin yung parada nito, may lumalabas na po na tubig dito sa tambucho. Ngayon, hindi masabi sa akin nung may-ari nito kung ito ba ay, ano bang naging problema nito, bakit ganito ang nangyari sa kanyang sasakyan. Ito ba ay nalubog sa baha? Ito ba ay nakahigop ng tubig? O ito ba yung normal lang na ginagamit nila na nagkaroon ng problema? Mamaya lalakas na yung usok niyan. Hindi naman yan yung moisture na sinasabi. Ano, meron na oh. Kita na ba, Glenn? Ayan oh. Kita na yung usok. Naku, amoy langis na. May halo ng langis. Ayan. Ngayon, 3 cylinders na nga. Meron pang palyadong piston. Malamang may baluktot na connecting rod to, or merong sirang piston pin, or nagkakaroon na nga ng piston slaps doon sa loob ng makina. Kaya yung narinig nating tunog ay ganun na lamang. Ngayon, ito mga kapatid, dahil sa may nakita tayong tumutulo na tubig doon sa tambucho, sinilip ko itong makina at itong cup niya. Ayan, tignan nyo oh. Kita ba? Ayan oh, kulay puti na, may langis na po. Kita ba yung maputi? Ayan oh. Oh, naghalo na yung langis saka yung tubig sa loob ng makina. Ngayon, bakit lumalabas doon sa tambucho? Malamang, yung ito ay nag-overheat, nasira ngayon yung gasket nito, pero doon kasi sa gasket, dalawa ang dumadaan doon eh. Yung langis na paakyat sa cylinder head at yung tubig din na nagpapaikot-ikot sa makina. Malamang, yun ang na-damage ngayon. Tapos, yung tubig ay pumupunta sa ibabaw ng piston. Malamang may isang piston na napupuntahan ngayon ng tubig, kaya dahil sa dumarami yung tubig na yon, hindi kayang i-compress ng piston yon. Naging dahilan para bumaluktot yung connecting rod. Ayan po, kitang-kita po oh. May may halo na yung tubig at langis. So yan po ang nangyari dito po sa Toyota Wigo po na ito. Okay, sara na muna natin to. At ito ay for pull down na ang engine nito bukas para mabuksan natin at malaman natin kung ano talaga ang problema nitong Toyota Wigo po na ito. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Sa mga kababayan po natin na nasalanta ng bagyo diyan po sa Cebu, huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Ipagpatuloy po natin ang ating paglapit sa Panginoon nating Diyos para po tayo ay makaraos sa mga problema at sa mga suliranin na dumating po sa ating buhay. Mga kapatid,
Maraming salamat sa inyo. Magandang gabi po sa inyong lahat.